mag-insert o magpasok ng 100 million worth of projects sa bayan. Sana po ay hindi nila akong mapatay bago ko may labas nila. Ginawa ko lang yung sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang pangbigyutas sa kanyang katamatay laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahiwi, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng direkta. Patunayan niya ngayon, kung kunastan niya, inistigahan niya ang Proclamative Brand, ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Inistigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga, ni BBM Monsonan, let's do it right, at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion administration ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ng Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ng katotohanan. Yung pulistahan ng mga projects ilalabas ko din kasama ng video nito. Dahil dito, mas lalong daan ang ipapile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos din sabihin sa akin in Hong Kong na don't come home, we will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pala ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadaling sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara ng DPW's Voice ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Yung totoong numero ay 56 billion pesos at yung po halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez na pinaglahat. Inalabas ko po ang buong detalye kung darating ng mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago po mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya. Tapos puso akong humihingi ng paungging. Ginawa ko lang sa akin Pero ngayon, handa na kong harapin ang lahat. Kung ito, yung pera, wala akong sa akin. Dumaan na po ang pera sa akin para i-liver. Maski kang umalis at umalis. Nakakagalit! Yan po ang party rin. Pero bagay na magalit. At bagay na magalit ang MLDA. Tinatawagan natin ng may-ari ng White Man Plate Power SAB 4595. SAB 4595. Sa i-remove Global Vehicle. Okay, pagtanggal na po. Pagtanggal na po. Para maayos po tayo dito. Ngayon, nakapanong na nila, paano? Ako, hanggang ngayon parang hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pero nga, idol? Hindi ka gumawa? Kaya naiintindihan kung bakit galit ang aking mga klakas sa mga Pilipinas dito. Ano yun? Kaya saan lahat tayo nakakagalit dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis. Lahat tayo Pilipino. Di ba iniluklok natin siya? Ang ating mga nagpapatakbo ng bansa. Tapos ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Oo, tayo. Kawawa nga rin tayo. Pati yung mga susunod na henerasyon, Kaya ngayon pa lang, eto na, narito tayo na TV po.
Kaya naman may mga nag-aalaga at natutuwa ko ng mga youth sectors. Kaya pakinggan po natin ang ating first speaker from the IHC youth sector. Yes. Bigyan po natin ang masinapang palakpakan si Miss Ina Zimmerman. Magandang hapon, Pilipinas! Grabe, ramdam ko po ang presensya ng ating mga kababayan at grabe, ramdam po ang galit. Parinig na naman po na naman ang ating sigang mga Pilipino. Ball sa tayo. Yan. Grabe. So, unang-una po sa lahat, gusto ko po parang pasalamatan lahat po kayong nandirito ngayon na nakipagkaisa at nakipagsanib puwersa upang labanan ang korupsyon at katiwalian ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating magagaling at masisipag na organizers, ang UPI, PTP Laban, KOJC, and of course, ang Iglesia ni Cristo. Palagpakan naman po natin sila. Ayan. So ako po si Ina Zimmerman, isang kabataang Pilipinong naninindigan para sa hustisya at pananagutan. Nandirito po tayong lahat nagtitipon-tipon, hindi dahil sa kung ano bang bintang nilang destabilization. Hindi po tayo ang nagpamahina sa gobyerno. Dahil sila mismo ang ugat ng kabuluhan, kahihiyan, at kawalang tiwala. Dahil sa sunod-sunod at paulit-ulit na korupsyon. Nitong mga nakaraang araw po, mas nasaksihan naman po natin ang mga revelasyon. Grabe, unti-unti na po tayong papanapit sa katotohanan. At dahil po dyan, hindi po tayo mananahimik hanggat walang nananagot, wala pong nakukulong at wala pong hustisyang natatamasa ang bawat Pilipino. So, at bilang kabataang Pilipino po, tayo po ang pinaka-importante. Ang mga boses po natin ang pinakamahalaga dahil dito po nakasalalay ang ating kinabukasan. Kaya naman po, hindi tayo mananahimik at hindi tayo matatakot. Lalong-lalo na ngayon, mas lalo po nating palakasin ang ating boses at puwersa para po ipaglaban ang kinabukasang nararapat para sa ating lahat. Tama na! Tultukan na natin ang katiwalian at kawalang hiyaan. Ang dami na pong namamatay na kababayan natin, nalulunod sa baha, at patuloy na nasisira ang mga buhay dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. At bakit? Dahil ninanakaw nila ang pondo para sa taong bayan! Tama! Pondong tila kinukuling nilang mga basura at isinisilid sa mga maleta. Kaya naman kung hindi pa kayo galit, bakit? Kaya po may tanong ako kay Pangulong Marcos. What happened, Bella? Anong nangyari? Pinagkatiwalaan po namin kayo. Milyong-milyong mga Pilipino ang umasa sa lahat ng pangako mong napako. Kaya ngayon, hinahamon ka namin, President Bongbong Marcos! Kung meron ka pang natitirang kahit konting awa, kirot sa iyong puso. Kung meron ka pang natitirang konsensya, respeto sa sarili mo. Nandun kami. Hinahamon ka namin! Bongbong Rizal!
Tara! Well, Kay! Sila Kali, at saka sila Kali, lahat ng Ang salita mo, taong bayan. Pangulong Bongbong Marcos, pakinggan niyo po kami. Pakinggan niyo po ang bawat Pilipino. Bawat Pilipino ang nagpapayaman sa'yo. Gawin mo po ito para sa bayan. Dahil lahat po ng Ay kailan tayo mga higit sa lakawan kung hindi tayo kikibo. Siwon, kung hindi ngayon, kay Dam. Sa lawak ng nawaldas, hindi pera lang ang nilakaw, kundi pagkakataong mabuhay ng ligtas at may higit. Habang ang ilan ay nagpapalipat-lipat ng maleta at proyekto, ang kung sa ganyanan ay pinakasan ang presyo. Ito ay tunay na krimen hindi maitatago sa papel. Kundi ng isang gobyernong iniwan ang bayad sa gitna ng lahat Grabe, no? at hinahat ang sarili sa pamilya. Naway ang mga karangkong ito'y magsilipin taluyo ng pwersa, ng katipisi at may dila para sa ating bansa. May dila tayo para sa isang gobyernong all refusal vision para sa Pilipinas. Marcos, Rizal. mga kababayan, ngayong araw na ito, dito sa Bicol Tower Monument, ipamahayag natin ang sigaw ng mawayang Pilipino, ang sigaw ng palangagima, damay. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Nasa tabang ng petisyon, gula, magkagaya, sumabaway ay estudyante. Ang katapatan ay kukunin ng legal option. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, para sa mas higit natin maramdaman ang diwa ng pagtitipo ito, maririnig natin ang salitang magbubukas sa 3 aral ng pagkakaisa at pag-asa. Isang taong mga gananakong kasama sa mamamayan. Esa sa India,
Sino kayapa na tayo ay protektado. Okay, Maraming salamat din sa PNP! Palaparan yung PNP! Ang Bureau of Fire Management, ang PNP, ang NMDA, maraming salamat, at ang Quezon City LGU. Yes, syukran sa malayong sa ating mga kasamang Pilipinong Muslim na Kaya sa mga Bismillah, Assalamualaikum. yes, sukran. Yan. Mga kababayan, ngayong araw nagsisimula ang isang kasaysayang pagtitipon. Isang kilusang hindi para sa iilan lang, kundi para sa buong Pilipinas. Tama ka dyan, partner, ha? Tama ka dyan. Today, we rise not in protest, but in purpose. A call for pananagutan, katarungan, at katapatan ng bayan. And Yun yan. yes, and to formally open our program, we invite everyone to please stand for singing the national anthem to be followed by a short invocation. Lahat po tayo ay tumayo. Lahat po ng mga Pilipino, kung kayo po ay Pilipino, tayo po ay tumayo. Yes. At konting katahimikan, ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. ang pambansang awit ng Pilipinas. Palakpakan natin ang bayan natin. Panoorin po natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, in prayer and intercession of the Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى والعمال إلى صراطك المستقيم اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة الآباء اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy na manama, kami kimot talang, manotod ka karoson, si Goyko kami topong talang, way nagtumpi tatan, si Goyko kami ohoy tupopianan talang ang boto, usakaw kapusuno, kanapin to ang papusuno, abuyo Goyko, way boy at papun, halaan kaninaw tantanami, kapag-umpo, way kasabot ako'y oyot ka lang. Kahit ito, tama na, kapag panubado, ito ang
kay Salamayalaikum sa ating mga kapatid na Muslim at sa lahat ng mga Pilipino ang mabuhay po kayo. Yes, lahat po ng relihiyon ngayon ay sama-sama dahil iisa lang ang sigaw ng bayan ngayon, tapusin na ang korupsyon sa Pilipinas. Correct. Kawawa tayo. Pati yung susunod na henerasyon. Kaya maganda itong nangyayari na to. Nag-iisip ang bawat Pilipino. Talaga nagsisigawan na dito. Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Gusto ko tanongin. Mga kababayan, mula doon sa dulo hanggang dito, lahat ng mata natin, itungon po natin sa palabas na ito. Please! At mararamdaman po natin kung tayo ay tuluyang magmahal sa isa't isa. Kung tayo ay tuluyang magmahal sa Pilipinas, sama-sama po tayong papanagulit. Ang mga panagong tumatang sa mga Pilipino, kaya sila'y natulutlok sa posto. Ipagpapatuloy umano ang mga nasimulang pagbabago. Ngunit sa loob lamang ng ilang taon, sunod-sunod ang aligasyon ng malabakang pagkaustay ng pondo. Mga numerong hindi pirong nawala sa kaban ng bayan. At mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Habang ipinagmamalaki ang libo-libong proyekto, ang kalikasan mismo ang nagpatotoo. Sunod-sunod na bagyo, lindol, bakit naman ng tubog? Pero nasaan ang flood control? Nasaan ang mga matitibay na proyekto? Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Sulit na binabanggit ang delivery ng pera ay paasa kay Sandico na dapat at least 25%. Ang pera ng bayan hindi na napakinabangan ng mamamayan. 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Pinadala sa bahay ni Congressman Sandico ay 5 kalita para dinili sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan ay pinangakulat sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng magawin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. To insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Gumawa sila ng Independent Commission for Infrastructure. Pero nasaan ang parusahan? Ang nakatulong, mga whistleblower. Ang pusi, mga nagtanong. Ang nagpaparusahan, ang ordinaryong Pilipino. Hindi itong laban ng dilaw. Hindi itong laban ng pula. Hindi itong laban ng kaliwa o kanan. Ito ang laban ng tao kontra turak. Sa bawat uniforme, sa bawat nanumpa sa bayan, ang tunay na katapatan ay hindi sa pangalan ng nasa trono, kundi sa mamamayan na nasa lansangan. Hanggang kailan tayo lulurin na